narito po tayo sa tanggapan ng NDRRMC kung saan patuloy nga pong koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kaugnay pa rin sa relief and relief efforts para po dito sa mga biktima po ng Typhoon Yolanda at maya-maya po ay inasahan po na magkakaroon ng press conference dito sa NDRRMC. Samantala, dahil po sa kawalan ng pagkain ay lalo pong nagiging desperado mga kababayan natin sa Leyte. Niransak po ng ilan sa ating mga kababayan ng isang warehouse ng NFA doon. Narito po report ni Ruth Cabal. Ganito ang sitwasyon ngayon sa Tacloban Airport. Mga residenteng nagsisiksikan at naghihintay para makaalis sa isa sa mga lugar na pinakasinalanta ng bagyong Yolanda. Nagtutulong-tulong na kami dito pero nagkakaubusan na eh. Pagkain namin, yung mga bata, yung gatas talaga. Yung pera namin useless kasi walang mabibilhan. Sa dami ng gustong umalis ng Tacloban, baka raw abutin ng Philippine Air Force ng ilang linggo bago mailikas silang lahat. Of course, we need to get the people out of here, especially the sick and the wounded and the elderly, the children, because they became desperate here already. Sa bahaging ito ng lungsod, sinira ng ilang residente ang isang underground water pipe para lang makakuha ng malinis na tubig. Gayunman walang katiyakan kung ligtas itong inumin. Ito ang tinitiis sa kalbaryo ng marami sa Tacloban City at iba pang bahagi ng Leyte. Sa mga larawang ito, kita ang pinsala ng bagyong Yolanda. Sa Carigara, Capoocan at Cananga, hindi man nila gaanong naramdaman ng storm surge, binayo naman sila ng napakalakas na hangin. Sa tindi ng gutom, sinugod kahapon ng mga galit na residente ang warehouse ng NFA sa Alang-Alang, Leyte. Sa dami ng dumagsa, hindi ito nakayanan ng mga bantay. Ayon sa NFA, kinuha raw ang nasa 33,000 sako ng bigas at nasa 76,000 sako ng palay. Sa kasamaang palad, bumagsak ang pader ng bodega, 8 ang patay. May nakarating din daw sa kanilang report na namataan ang sasakyan ng ilang negosyante na may kargang bigas. Yung mga negosyante naman, pwede na bumibili daw, as reported to us. Ang sabi naman namin, pakiusap na lang doon sa nakakuha, i-share na lang nila doon sa ating mga kababayan. Kwento ng isang taga-Tacloban na dito muna nananatili sa Maynila, natakot sila para sa kanilang seguridad pagkatapos ng bagyo. Dahil yan sa bali-balita ng mga presong nakalabas ng kulungan. Wala na kasing ma-ransack doon sa downtown Tacloban. Lahat ng business establishment, pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, ubos na. So, etong mga preso ngayon na nakalabas, ano pa yung raransakin nila? Wala na silang ibang pupuntahan kundi kami na. Ito naman ang nadatna ng GMA News sa Barangay Central sa Calbayog City sa Samar. Nakapaskilang sign na ito, ang ibig sabihin walang gasolina. Pila-pila naman ang mga residente dahil ngayon lang nagkaroon ng supply ng kerosene matapos ang 3 araw. Nagkaubusan daw ng supply ang gasolinahan dahil nag-panic buying ang mga tao pagkatapos ng bagyo. Wala pa rin daw kuryente sa kanilang lugar. Sa Rojas City, Capiz, offline ng mga ATM. Siksikan din sa mga remittance center sa pag-asang makakakuha ang mga residente ng tulong mula sa mga kaanak nila sa ibang lugar. Ruth Cabal, GMA News.